Ang ilang driver ng pampublikong jeep at bus sa Metro Manila ay nagmamaneho ng hindi bababa sa 10 oras kada araw. Ang ganitong tagal ng biyahe ay risk factor na maaaring magresulta sa disgrasya ayon po sa mga road safety expert. Alamin ang tips para sa mga driver para maging ligtas ang inyong biyahe. Sa Sipocot, Camarines Sur, nakuha ng dashboard camera ang pagbundol ng bus sa tricycle. Tumaob ang tricycle na may sakay ng mga pasahero. Munting na rin matumbok ang sakyan na may dashcam pero buti na lang at nakaiwas ang driver nito. Ayon sa may-ari ng dashcam video, nagtamo ang driver ng tricycle at kanyang 3 pasahero ng mga bali at sugat sa katawan. Kwento rin ng uploader, pababa at malubak ang kalsada sa lugar kung saan nangyari ang disgrasya. Pag sa mga lubak at nalubak yung sasakyan nyo, ang una-una nasisira yung alignment ng gulong. Pag nasira po yan, unti-unti po yung nakaka-apekto din sa ating pagdadrive at magkukos din yan ng aksidente pag yung gulong natin ay hindi pantay yung alignment. Ayon ng eksperto, ugali ng maintenance check-up ng inyong sakyan bago bumiyahe. Ayon sa Sipocot Police Station, hindi na nai-report sa kanila ang insidente. Sa Las Piñas City, huminto ang jeep na ito para magsakay ng pasahero. Pero ang kasunod niyang motorsiklo ay hindi na nakapagpreno at bumangga sa estribo ng jeep. Ayon kay Junicio Mores, isang road safety advocate, may kakulangan sa parte ng driver ng jeep. Ang nakikita ko doon na may mali yung jeep, ma'am. Kasi yung si jeep doon nag-stop mismo sa pedestrian lane. Dapat ang pedestrian lane always for pedestrian lang para sa mga taong naglalakad. Dapat pag gusto niyang magsumakay ng pasahero sa unahan ng pedestrian lane. Ayon sa Traffic Bureau ng Las Piñas, wala silang record ng insidente. Wala rin silang naibigay na contact details ng driver ng jeep at ng rider. Paalala ng eksperto sa mga jeepney driver, huwag agad duminto kung may makitang pasahero. Minsan, yung movement ng sasakyan at bigla mo siyang in-stop, possible yan, magkakaroon yan ng compression ng yung sa loob ng yung mga pasahero. Para naman sa mga pasahero, huwag daw biglaan ang pagpara. Dapat malayo pa lang, sabihin natin na 200 to 500 meters, in-notify ko si driver na dito ako bababa sa lugar na ito para si driver makapag-prepared at alam niya kung saan ang tamang babaan at hindi tamang babaan. Iwasan din ang pagbaba at pagsakay sa gitna ng kalsada. Sa North Luzon Expressway naman, nabangga ng bus ang isang van. Sumadsad ang van sa Center Island. Ang may mali po doon nakikita ko, yung bus. Yung bus kasi nasa sariling line niya. Kinuha niya yung line ng